Magandang araw, no? Higit sa lahat sa tindakilang Diyos Ama at sa inyong lahat mga kabayan. Mga kabayan, no? Sagutin ko lang po yung dumaan sa aking page, no? Sa wall. Sa aking wall, no? Sagutin ko lang po yung sinasabi nyo na ang berbo, no? Tungkol sa berbo. Mga kabayan, tungkol sa berbo po ay walang katotohanan. Sabi po ng Ama, ang berbo po ay hindi totoo. Ang totoo po dito, Emmanuel, no? Ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. At sinasabi po ninyong Kristo po ay siya po yung Mesiyas, no? Ang sinasabi ng Ama, hindi po Kristo kundi Mesiyas po, no? Laging namin ibabaw po dito ang pagka-Diyos ng Mesiyas, no? Hindi nangibabaw yung kanyang pagkatao. Yun po ang katotohanan dahil yun ang sinasabi ng Ama. Na ang sinasabi niyong Kristo, yan po ang Mesiyas. Nangibabaw po ang kanyang pagka-Diyos. Sa pangalan pa lang, ang Mesiyas po ay Diyos. Hindi nangibabaw ang kanyang pagkatao, no? Nangibabaw ang kanyang pagka-Diyos. Yan po pagkatandaan nyo. Kaya sabi ng Ama, wala pong Kristo, kundi Mesiyas po ang mayroon, at walang berbo, kundi ang Emmanuel ang mayroon. Mga kababayan, upang unawaan niyo, sinasabi ko sa inyo ang pinasabi sa atin ng dakila ating Diyos Ama na iwanan po ninyo ang pagre-religion po. Yun po ang katotohanan. Dahil po dyan ay gawain po ng Pariseo yan. At iwanan po nyo ang pagsimbahan dahil po ang simbahan po ay tinibag na ng Panginoong Mesiyas yan, no? Tinibag na po yan ng pagkamatay niya, tibag na po ang simbahan na sinasabi nyo yan. Dahil ang simbahan po, at tayo na po mismong simbahan tao, tayo na po ang templo mismo, pagkatandaan po ninyo ang katotohanan upang unawaan ninyo. Ito po, masasabi ko sa inyo, wag po kayong lulong sa Bible dahil ang may Bible po, sinasabi ng Ama, mali at translate niyan mula sa Israel papuntang English at mula sa Israel papuntang Tagalog. Pinipilit po ng mga naunang tao sa atin mga kabayan. Sa madaling sabi, yung mga nagpumilit niyan, mga scholar, matatalino at marurunong, pinipilit po nila na may translate yan upang gawin lang negosyo. Ngayon mga kababayan, hindi po talaga yan pinahintulutan ng Ama na may translate yan ng tama, lahat yan, no? Ang Bible. Kaya sabi ng Ama, Bible ng English o Tagalog, wala pong tumama dyan, no? Ayun po ang katotohanan dahil po sa masamang hangarin dyan. Upang maunawaan nyo mga kababayan, tayo po nadadamay. Sinasabi ng Ama, nadadamay po tayo sa kanilang kalukuhan nung unang tao na nagpumilit translate niyan, yung mga scholar at matatalino, no? Nadadamay po tayo mga kababayan dahil po sa kanilang hangarin na kasamaan. So, ito po masabi ko sa inyo, alam na ninyo, wag na kayong magbingi-bingian o magbulag-bulagan. Alam na ninyo na pinagbawal na mahigpit ng ating dakilang Diyos Ama yang religion at saka simbahan dahil gawain po ng Pariseo yan. Tinibag na ng Panginoong Mesiyas yan, no? Ayun po ang sabihin ko sa inyo. Ito po ang masabi ko sa inyo. Ang nangaral ang mga apostoles, nung nandito pa si Panginoong Mesiyas sa lupa, ay hindi sinabing magtayo ng religion, magtayo ng simbahan noong nangangaral, na pinangaral yung mga apostoles, no? Kundi wag lang silang magdala ng sandalyas, pilak man o ginto o damit o sa ilang pagkain kasi silang pupuntahan, makadamit sila, makasandalyas sila, makakain sila. Yun po ang katotohanan. Walang religion o simbahan na ipatayo, kundi mangaral lang, no? Pangalawa, si Apostol Pablo kahit saan nakarating, siya ang nadestino sa mga hintil sa pagpangaral. Hindi po wala pong inutos ang Panginoong Mesiyas o ating dakilang Diyos Ama na magtayo siya ng simbahan, kundi ang inutos ay mga pangaralan niya ng salita ng Diyos ang lahat ng mga hintil, no? Pero hindi doon pa rin ang kaligtasan. Nandoon pa rin kay Mesiyas, Panginoong Mesiyas ang kaligtasan, no? Ang kaligtasan po ay pag-ibig lang. Yun po ang katotohanan, no? At wala po sa religion ang kaligtasan at sa simbahan, no? Dahil po ang simbahan ay tapos na po tinibag ng Panginoong Mesiyas yan. Upang unawaan ninyo. Pangatlo, no? Tungkol po sa anghel na pag-uusapan. Sa anghel po tayo, no? Nagtanong ako kung si Kapilix Manalo, no? Siya po ba talaga ay anghel na inutusan ng Ama? Sabi ng Ama, hindi, wala siyang inutos, no? Ang kanilang pakay na nasa kanilang puso ay mag-ipon ng kayamanan sa lupa.
hindi sa langit, no, ang napakay business po mga kababayan itinayo ng Panginoong business po ang itinayo ng nauna, no, mga nagtayo ng religion. Business po ang sinasabi ng dakila nating Diyos Ama. Ang nasa ilang kuan, silang puso ay pinuspos ng kapangyarihan ni Satanas. Yan po ang katotohanan sa pagtatayo nitong religion. Kaya tatanong ko po kung alin po ba, ano po ba ang tunay na anghel? Ang tunay na anghel po, ayon pong dusing apostolis po ang sinasabi ng Ama. Sila po talaga anghel. Silang Pedro, no? Sila Mateo, no? Basta yung dusing apostolis po, no? Kasama pa nga dito po si kasama po nga dito si Judas po, no? Kahit siya ay naging masama siya, pero kasama pa siya, sinasabi ng Ama, kasama pa siya sa anghel dito. So yun po ang katotohanan upang unawaan ninyo. Kung magtanong kayo kung anghel po ba si Kapilix Manalo, ay hindi po si anghel, sasabi ng Ama. Ito po ang masasabi ko sa inyo. Mga kabayan, ako po ay natatakot, no, dahil sa religion ko natin kinakaaniban, ito pong Iglesia ni Cristo. Hindi ko po kayo sinisiraan mga kababayan, mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Ako po ay malaki ang respeto ko po sa inyo, pero ito pong inutos ng Ama, natatapatin ko po kayo na wala po talagang maliligtas po sa inyo. Pangunawaan ninyo, dahil po Iglesia po ang pamilya ko, wala po sa kanila ang banal na espiritu at ang Diyos Ama at ang Mesiyas sa kanilang puso, no. Ang katubas po dito, wala kang Diyos, wala po Diyos ang mga Iglesia ni Cristo. Ayun po katotohanan. Dahil po kayo nakatutok sa kautusan at sa katradisyon, no, diyan sa Bible. Yun po ang katotohanan at hindi pa tama po hindi po tama ang pag-translate po diyan. Yan ang sinasabi ng dakilang Ama mula Israel papuntang English at mula Israel papuntang Tagalog. Hindi po tama ang pagka-translate niyan, mali po. So sobrang mali po, dahil obserbahan niyo po, wala pong Kristo, no, sa sinasabi ng Ama. Ang mayroon Mesiyas at walang berbo, ang mayroon Emmanuel. Ito po ang tandaan po ninyo upang unawaan ninyo. Isa-isahin ko po ito sa inyo, mga kabayan. Sinasabi ko sa inyo, bakit po hindi maliligtas ang Iglesia ni Cristo? Dahil po ang sinusunod po, sa lahat po ng nagbabible, ang sinusunod po ay tradisyonal at kautusan. Ayon po ang katotohanan. Ayon po ang masasabi ko sa inyo. At saka ang pananampalataya po ay taliwas sa sinasabi ng Ama. Ang pananampalataya po ninyo ay pinangalandakan ninyo, pinagmamalaki nyo, samantalang ang sinasabi ng Ama, pag mananampalataya ka, ikaw lang at siya ang nakakaalam. Ay ito po, ang katulad po ito ng pamimigay. Pag namimigay ka, wag mo itong namimigay yung kaliwa mong kamay, wag mong ipaalam dito sa kanan. Ay ganyan, parehas pa rin po itong pag-alapit sa ating dakila ating Diyos Ama at sa pamimigay. Parehas ito, no, ang ating pananampalataya at pamimigay. Ito po ang pakatanda ninyo, mga kabayan, upang munawaan ninyo. Bakit ko po nasasabi sa inyong wala pong kaligtasan po kayo, no? Hindi po ako ang nito, dahil ang pinagkaloob sa akin ng Ama ay makikita ko ang puso ninyong lahat, kayong lahat ng mga tao sa mundong ito. Nakikita ko ang mga puso ninyo, yun ang pinagkaloob sa akin ng Ama, na makikita ko ang mga puso ng bawat tao. Kaya alam ko po ang tao maliligtas o hindi, dahil po pag wala po sa iyo ang dakilang Diyos Ama at sa ang Mesiyas sa iyong puso at ang banal espiritu, ay wala po kayong Diyos, hindi po kayo maliligtas pag wala po kayo nito, no? Ito po ang masasabi ko sa inyo, mga kabayan. Pinagkaloob sa akin ng Ama, napabautismuhan ang lahat ng tao, no? Inutos sa akin ng Ama na pabautismuhan ang lahat ng tao sa buong mundong ito, no, sa banal na espiritu at sa apoy. Mga kabayan, tinatanong ko ang aking Ama. Tinatanong ko ang Ama kung ako ba'y magbahay-bahay. Sabi ng Ama, hindi raw ako magbahay-bahay, no? Kayo ang palapitin ko rito sa bahay namin. Ngunit ako'y nahihirapan dito, no? Dahil kung halimbawa po napakarami po. Kinanong ko ang Ama kung paano na napakarami, paano ko bautismuhan, kung sa banal na espiritu at sa apoy, kung sakali pong ay magtambak na dito, no, sa amin. No, ang sinasabi ng Ama, kaya na ang panalangin po ay i-upload ng panalangin. Dahil yung panalangin na yan, mga kababayan, pamunawaan niyo, ang sinasabi ng Ama, sino mang makadampot niyan ay siya na ay may bautismo na sa banal espiritu at sa apoy, kung sino siya ang dumadalangin niyan habang siya nabubuhay, no?
siya po ay nabautismuhan na dyan sa kuan na yan. Yun po ang bautismo sa Banal na Espiritu at sa po yung in-upload ko dyan na panalangin. Ayun po ang katotohanan. Kaya mga kabayan, upang manawaan ninyo, ang pinagkaloob sa akin ng Ama, yun po na makikita ang lahat ng laman ng puso ng bawat tao at at ang bautismo sa Banal na Espiritu at sa apoy at pagbaklas sa masamang kapangyarihan sa buong universe, no. Ayun po ang pinagkaloob sa akin ng Ama. Ayun, pinahiram habang ako nabubuhay sa mundong ito. Yun po ang kapangyarihan ng pinahiram sa ating dakilang Diyos Ama. Mga kabayan, upang maunawaan ninyo, ang kaligtasan po ay tayo po at ang ating Ama lang nakakaalam nito. Hindi po ito ipangalandakan, hindi po tayo pupunta ng simbahan po dahil po ito, ang simbahan po ay giniba na po ng ating Panginoong Mesiyas nung pagkamatay niya. Yun po ang katotohanan nito. Mga kabayan, wag na po kayong magbulag-bulagan o magbingi-bingian. Sabihin ko sa kung ibig niyo po maligtas. Mga kabayan, babalikan natin po nung dito po ako nag-alala sa Iglesia ni Cristo, no? Dahil Iglesia ni Cristo aking pamilya ay wala po sa kanila ang puso, no, ng sa kanilang mga puso ang ating dakilang Diyos Ama at ang Mesiyas at ang Banal na Espiritu. Mga kabayan, pag wala ka nito, wala ka talagang Diyos, no? Ayaw po sabihin ko sa inyo, pamunawaan ninyo, ang maliligtas pong napakarami nito, wala pong religion, no? Marami na po ang maliligtas dahil nag-update yung Ama, 5 million na po ang maliligtas, no? Ngunit hindi po kasama kayo rito. Pamunawaan nung nalungkot po talaga ako dahil ang pamilya ko ay Iglesia ni Cristo, ngunit hindi pala maligtas. Mga kabayan, covered ko yung aking mga anak pero yung aking misis hindi ko covered, upang munawaan ninyo. Dahil yun pong sa palagay ko sa dugo po ito o sa pamilya po ito, no. Kasi po naobserbahan ko po nung panahon ni Lot, no, kasi ganito ang nangyayari, no, kay Lot, no, sa asawa niya hindi niya covered, no. Naging haliging asin ang nangyayari sa Sodoma at Gomora. Nangyayari din sa Kainui, sumunod sa kanya yung kanyang misis, sumunod sa ating dakilang Diyos Ama ay buong pamilya po na iligtas, no, na pamilya ni Noe. Ngunit sa kay Lot po nakakalungkot dahil po hindi porgit ako at ako yung lumalapit sa ating dakilang Diyos Ama, ako mahila ko na po ang aking pamilya, aking misis, aking mga anak po, mahila ko po sila, makukubid ko po sila. Kahit sila po ay Iglesia ni Cristo dahil po sa sila po ang tunay kong pamilya. Ngunit ang misis ko po ay hindi ko mahila. Hindi po totoo yung sinasabi, mga kabayan. Hindi po totoo yung sinasabi na pinag-isa kayo ng Diyos na maliligtas. Kapag naligtas ako, maliligtas na yung misis ko dahil isa na kami, dahil mag-asawa kami. Hindi po totoo yun. Dahil nangyayari na po ito kay Lot, no? Sa asawa ni Lot, no? Ayun po ang katotohanan. Ayun po. Kahit anong sabihin na gusto siyang iligtas ng ating dakilang Ama, ngunit hindi naman siya talaga sumunod, no? Walang magagawa dito tayong ang ating dakilang Diyos Ama, no? Dahil ikaw talaga yung gustong ayong sumunod, no? Nangyayari na po ito kay Lot, no, sa asawa ni Lot. Ngunit sa pamilya ni Noe, so nangyari po na iligtas lahat to kay sumunod yung asawa niya sa dakilang ating Diyos Ama at sa kanyang asawa, no? Ayun po ang katotohanan. May dalawang example po tayo, no? Pag sumunod ka sa nakakabuti sa padre di pamilya, dahil po sa katotohanan dito, hindi po ang lalaki ang natukso ni Satanas kundi ang babae. Hindi po siya ang natukso ni Satanas kundi si iba. Yun po ang katotohanan. Pamunawaan ninyo, mga kabayan, marami na tayong tatlo na po yung magiging example ko sa inyo. So dapat ang mga babae po talaga ay pasakop sa kanilang asawa. Ngunit pag hindi ito nagpasakop, mga kabayan, ay hindi po ito covered, no, ng kanyang asawa na maliligtas. Kahit sabihin mo pinag-isa ng Diyos, no, sa totoo lang, upang maunawaan ninyo, hindi po totoo yun, no. Dahil po titingnan ko po, sa totoo lang, inuulit ko po, titingnan ko po ang mga puso ng lahat ng tao sa mundong ito. Lalo sa religion ang titingnan ko, sa lahat po ng Iglesia ni Cristo, wala po sa inyo, wala po kayong Diyos, no? Dahil ang mayroon po sa inyo, pinagtibay niyo po kautusan at tradisyon. Ayun po ang katotohanan. Yun po ang pinagtibay ninyo. Ang katotohanan po, sinasabi nga ng Ama
salita lang kayo ng sa salita lang nyo po yung Diyos, no? Sa bibig nyo lang po ng Diyos, wala sa inyong mga puso. Ayun po ang katotohanan, no? Ayun po ang sinasabi ng Ama. Upang maunawaan ninyo, mga kabayan, mga kapatiran sa iglesia, kayo, ako po ay hindi ko po kayo kabangga kung ako po ay iniisip ko po na maligtas po lang, no, ang mga iglesia ni Kristo, dahil po ay wala po talaga kayong Diyos, ay sinasabi ng dakila nating Diyos Ama. Upang maunawaan nyo to, dahil po ang pinagkaloob nga sa akin ng Ama na makikita ang inyong mga puso. Ayun po ang katotohanan. Upang maunawaan ninyo na ito po ay ang masasabi ko sa inyo, na kung maaari po, no, kung maaari po, hindi lang kung maaari po, ariin nyo na po, baguhin nyo po, no, na wag iwanan nyo po ang simbahan kung ibig nyo po maligtas po, dahil po ang katotohanan ito po, mga kabayan, masakit man ito nyo pakinggan, pero ito po ang katotohanan, na ang nagtayo po nitong Iglesia ni Cristo, si Kapilix Manalo, ayun po ang katotohanan, ang nasa pakay sa kanyang puso po ay hindi po Diyos, kung hindi po kayamanan. Ayun po ang katotohanan, tinayo po ito. Tayo po mga kabayan, nasunod po sa ganito, ang pag-alam natin sa Diyos po tayo. Yun po ang katotohanan, dahil po sa lahat ng religion na pinasukan ko, disiplina, kumpleto ang iglesia, lahat ng pagpipigil na sa iglesia po ay katotohanan, ngunit po ay hindi po talaga ito maliligtas, dahil po ang susunod po dito talaga kautusan at tradisyon. Ayun po ang katotohanan, no? Wala itong personal na paglapit sa ating dakilang Diyos Ama, no? Ang susunod po nito ay ang tradisyon at kautusan. Ayun po ang sinasabi ng Ama. Upang unawaan ninyo, wag po kayong maghihinakit sa akin. Ito po inililiwanag ko lang po ang inutos ng ating dakilang Diyos Ama, dahil po ang tulad ng sinasabi ko sa inyo, mga kabayan, pinagkaloob sa akin ng Ama na makikita ang inyong mga puso sa buong mundo, at ang laman ng inyong mga puso, at pinagkaloob sa akin ng dakilang Diyos Ama. Uulitin ko po sa inyo, pabautismuhan kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Ngunit nagkaroon nga ako ng katanungan ito sa Ama, kung paano na kung ako magbahay-bahay. Hindi raw ako pwede magbahay-bahay dahil magugulat yung mga tao, no, na bagla lang ako magbautismo, wala naman akong tungkulin nga, o wala akong namang simbahan. Papuntahin lang dito kung gusto yung sabi ng Ama, puntahin dito sa bahay kung gustong magpabautismo sa banal espiritu at sa apoy, kaya dahil po ito ang kaligtasan. Ang sinasabi ko naman, paano na ngayon yan? Nagtanong ako sa Ama kung matatapos ko ba ito o magtambak na dito halimbawa yung magpapabautismo, kung ako'y magbautismo na, kung malalaman nila, no, sa banal espiritu at sa apoy. Kaya sinasabi ng Ama, ang panalangin na lang i-upload na lang panalangin. Kung sino yung makakuha niyan, may bautismo na siya sa apoy, no? Bautismo siya sa apoy at sa banal espiritu. Yung panalangin na i-upload ko diyan po sa Facebook, mayroon din yan sa aking YouTube. Yung panalangin niya po, yung panalangin po yan niyo diyan, kaya po maliligtas kayo diyan dahil bautismo po yan sa banal espiritu at sa apoy. Upang maunawaan niyo po yan, ayun po ang katotohanan, no? Kaya pina-upload ng Ama yan. Hindi ko po inano sa inyo yan dahil hindi ko po yan pinasabi nyo sa inyo ng maaga, dahil po dapat upang hinihintay ko po kung magtanong kayo o mag-comment, no? Pero wala po kayong comment o wala po kayong katanungan, no? Ayun po ang katotohanan na hinihintay ko po sa inyo. Ngayon po, liliwanagin ko po na sa inyo ang katotohanan. Yun po, makakuha ng panalangin yan po, yun po ang bautismo sa banal espiritu at sa apoy. Yung panalangin na po yan, upang unawaan nyo yan, na bautismuhan na po kayo sa yan, banal espiritu at sa apoy. Yung panalangin na po yan. Dahil po ang sinasabi ng Ama, pag hindi po kayo, no, mabautismuhan sa banal espiritu at sa apoy, ay hindi po kayo maliligtas. Ito po ang katotohanan, mga kabayan. Ito po ang sinasabi ng Ama. Wala pong kaligtasan. Dahil po ang bautismo po sa tubig po ay pagsisisi po, no? Bautismo po sa pagsisisi ang sinasabi ng Ama. Ang bautismo po sa kaligtasan, bautismo po sa banal espiritu at sa apoy. Yun po ang in-upload ko sa inyo dyan. Dahil pinipilit ko po sa inyong dalasalin nyo po yan, padalanginan nyo po yan habang kayo nabubuhay, dahil po yan ay bautismo sa banal espiritu at sa apoy, upang munawaan nyo, mga kabayan, no? Ako po ay sumusunod lang po sa utos ating dakilang Diyos Ama. Huwag po kayong matakot, dahil wala pa akong religyong itatayo. Hindi po ako magtatayo ng religion dahil hindi ko pinapangarap yan. Maliban sa hindi ko pinapangarap yan, hindi po talaga inutos ng Ama yan, dahil pinagbabawal na higpit ang religion po. Ang inutos lang ng Ama, na dahil sa mga uling araw na nga tayo, ito po ang masasabi ko sa inyo, na ihayag ko po ang kaligtasan, na tunay na kaligtasan po, dahil di po yung pagsisimbahan o pagreligion.
Ayun po ang katotohanan. Dahil po ang kaligtasan po at ang iglesia na itayo ng ating dakilang Mesiyas po ay ang maging maawain po, no? Yun lang po ang pag-ibig po, sa madaling sabi po, ang kaligtasan na itinayo ng Mesiyas, no? Sa iglesia po itayo ng Mesiyas, ang iglesia po ay ito po ay pag puspusan kang lumalapit sa tindakilang Diyos Ama, no? Dumalangin ka sa iyong kwarto kung saan ka, kahit naglalakad ka, mapanalanginin ka, no? Ito po ay ang iglesyang itinayo ng Mesiyas, no? Hindi po yung sinasabi ninyong ang iglesia po, kung sinasabi dito po ay spiritual, hindi po iglesia na literal po, no? Sa Katoliko nga po, hindi literal yung sinasabi, dahil po sa mundong ito, uulitin ko po sa inyo, dalawa lang po ang kilala natin dakilang Diyos Ama, Katoliko lang po at saka iglesia. Ayun po ang sasabi ko sa inyo. Pag linya ka sa masama ka, ikaw po ay Katoliko. Pag mabuti ka, ikaw po ay iglesia. So ibig sabihin, ikaw ay mahilig mahilig ka lumapit sa tindakilang Diyos Ama. Ito po ang masasabi ko sa inyo. Mahilig po tayong humingi ng tawad sa tindakilang Diyos Ama. Yun po ang masasabi ko sa inyo. Ito po yung iglesia, no? At saka Katoliko. Mga kabayan, ulitin ko po, hindi ko po kayo sa mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo, hindi ko po kayo ibig saktan, kundi ipatupad ko lang po ang inutos ng ating dakilang Diyos Ama, na baguhin po ninyo, wag na po kayong magreligion at wag na po kayong pumunta ng simbahan po, kung maaari lang po. Dahil po ang sasabi ng Ama, ulitin ko po sa inyo, ang nagtayo niyan, ang pinuno niya na si Kapilix Manalo ay iba po yung pakay sa kanyang puso. Ayun po katotohanan. Pero kung ang nasunod po diyan sa kautusan po, mga kabayan, hindi po ulitin ko po sa inyo, hindi po talaga pakay diyan ang Diyos, no? Pag nagsimula tayo sa mali ay kahit sa inaakala natin tama ng kasunod ay mali pa rin. Yun ang sinasabi ng Ama, no? Yan ang katotohanan. Dahil po hindi po talaga pala mababago, no? Pag mali ng simula, mali po yan hanggang wakas. Mga kabayan, upang maunawa ninyo, magbago na po, no? Ang gustong maligtas, magbago na po. Wag na po kayong pupunta ng simbahan, dumalangin lang po kayo sa loob ninyong kwarto, no? Upang maunawa ninyo. At ang panalangin na in-upload ko po, napakalaking halaga po niyan. Sabihin ko po sa inyo, yun na po yung bautismo po sa Banal Espiritu at sa po yung pinalangin na in-upload ko dyan. Maliligtas po kayo dyan, mga kabayan, 100% na siya sabi ng Ama, dahil po yan ang panalangin po yan, nagmumula po sa kanya yan. Yan po ang binigay niya sa akin, na pinagkaloob niya na ipamahagi ko sa inyo. Ayun po ang katotohanan, dahil po hindi ko pa nga yan nung di pa ako nagtanong sa ating dakilang Diyos Ama kung paano gagawin ang pagbautismo sa Banal Espiritu at sa apoy. Kaya pinagawa yan, pina-upload yung na yan. Panalangin na yan, dahil po yan, o sino man dumadalangin yan habang siya nabubuhay, yan po ang bautismo sa Banal Espiritu at sa apoy. Upang maunawa niyo, mga kabayan, yan pong panalangin yan, napakalaking halaga sa kaligtasan po yan, no? Hindi na po kailangan kayong panalangin po na yan, mga kabayan, hindi na po kailangan kayo pumunta ng simbahan. Dalangayan lang po nyo yan, araw-araw po kayong manalangin yan, dahil po yan ang bautismo sa Banal Espiritu at sa apoy, no? Dahil ang sabihin ko sa inyo, ang bautismo sa tubig ay ang bautismo po yun sa pagsisisi ng mga kasalanan, mga kabayan. Hindi doon ang kaligtasan, upang manawan nyo. Ang kaligtasan, ang bautismo po talaga sa Banal Espiritu at sa apoy. Yun po ang sinasabi ng ating dakilang Diyos Ama. Mga kabayan, hindi na po ako, kung hindi lang po inutos ito, dahil po ito ayaw ko po talaga yung magmisyon. Alam nyo po yan talaga, mga kabayan. Dahil nung ako sa iglesia pa lang, kay 16 years ako sa iglesia, kahit sino magdala sa akin, inaisabis, hindi man lang ako nakapunta ng pagmimisyon, no? Pamimigay ng mga pasugo upang unawaan ninyo, mga kabayan. Sa totoo lang, ayaw ko yung pagmimisyon, pero ito po ay napunta sa akin, no? Ang ganitong misyon na sinasabi ng Ama. Ayun po ang katotohanan upang unawaan ninyo, mga kabayan. Ang pagkaalam ko dito, kasi sabi ng Ama, tapos na, ngunit mayroon parang hindi pa pala tapos, dahil po marami pa pong hindi naniniwala po ang katotohanan sa kuha na ito, no? Sa channel na ito. Kasi
wala na pong nababago mga kabayan. Ulit-ulit lang po ang salita natin dito, no? Wala na nababago. Pero sinasabi ng Ama, paulit-ulit po talaga, no? Upang maunawaan ng lahat ng mga tao, no? Kung ano po ba talaga ang kaligtasan sa mundong ito. Yun po ang katotohanan, dahil po ang pagkaalam ng karamihan ay dumalangin lang tayo sa ating dakilang Diyos Ama, maniwala lang tayo sa ating Panginoong Mesiyas na maliligtas na tayo. Hindi po ang katotohanan yan. Dumalangin tayo sa ating dakilang Diyos Ama at kailangan natin ng bautismo sa Banal Espiritu at Sapoy. No? Pangunawaan ninyo yun ang bautismo sa Banal Espiritu at Sapoy. Kung yun ang gagawin yung panalangin yung pina-upload ng Ama dyan, ayun po ang katotohanan. Mga kabayan, sa tulang natuwang-tuwa na ako nung sinasabi ng Ama na tapos ang mission ko sa Facebook. Ngunit ang pagkaalam ko, tapos ay tapos na, hindi pala. Pinapaulit-ulit pala ito. Ang pagkaalam ko ay tapos na po talaga. Ngunit pinapaulit-ulit pa ng Ama ito dahil po ay upang maunawaan ninyo na ang dapat nyong maunawaan. Mga kabayan, wala kasi kayong pagtatanong kaya hindi ito nasusolve, no? Dapat magtatanong kayo, mag-comment kayo kung anong dapat, no, gawin, no, upang maunawaan ninyo ang lahat, no, lahat ng narito sa parang pinarating ng Ama sa mundong ito. Dapat po may mga katanungan kayo. So, yung mga tinatanong po ninyong maraming dumaan sa King Wall, nagtatanong ako sa inyong Ama, marami kayong mga kuwan dyan, no, katanungan, pero sinasabi ko sa Ama kung sagutin ko ba, sabi ng Ama, hindi daw yun, hindi raw daw yun importante. Ngunit dito sa verbo na dumaan sa King Wall, tinatanong ko sa Ama kung sagutin, ipinasagot. Kaya nasagot ko po ito at ihayag ko po nyo sa inyo ang malinaw, no, na malinaw sa inyo ang naihayag ko rito sa inyo ng malinaw ang tungkol sa verbo at tungkol sa salita, no, ng ating dakila nating Diyos Ama upang maunawaan niyo. So mga kabayan, hanggang dito lang po, no. Magandang araw higit sa lahat sa ating dakilang Diyos Ama at magandang araw po sa inyo lahat mga kabayan.